Yo mga boss, mo yung gateway to Bicolandia. Yan guys, yung kanilang arko. Yan, dito na tayo, medyo malapit-lapit na tayo guys. 3 hours na lang. Ang ganda dito pag umaga. Sa madilim pa eh. Lord, bahala ka na Lord sa amin. Ako na agad ah. Province vibes talaga dito. Masaya rin, saya ng biyahe namin. Kahit nakapagod. So yan, maririnig yung kuliglig, mga puno. Ayan, duyan tayo. Yon, good morning mga boss amo. We're going to Camarines Sur. Ang lapit ah. Baaw. Lab, Baaw Kamsur lang ha. Lab, Baaw Kamsur yan ako. Lamitan nyo lab, wag Baaw Kamsur. Saan yan ba? Andun naman na rin yun eh, pag nandun tayo eh. Baka iba kasi maanuhan. Siyempre. Ano? Lamidalya. So ayun na nga, nagtalo agad kami dito ng asawa ko. Kaya napasearch agad ako dito ng La Medalla, Baaw, Camarines Sur. Yun pala yung eksaktong pupuntahan natin. So tara, ituloy na natin yung ating paglalakbay ngayon mga boss. Dahil 2 AM na ng madaling araw. So kailangan nating bilisan para hindi tayo abutin ng umaga dun sa Quezon City. Kasi mga boss, dun tayo dadaan sa Quezon City. Bawal po dun yung kolong-kolong na gamit natin kapag umaga na, pag may mga checkpoint na. Kaya let's go. Sinearch ko na yung La Medalla. Halos 15 hours ata yan. So tara, let's go. Hindi, mag-antipolo lang tayo. Tara. Okay guys. Saka dyan. Bye, Tan! Higa ka na, humiga ka na. Ingat, tama nilang kita. Okay, ingat kayo, enjoy. Tayo ng Bicol guys. Ayan gamit natin. Kolong-kolong ni Bernard. Kulong-kulong. Tara. Ayan. Ayan. Mamamalengke tayo sa Bicol. Baka may mahulog na gamit na ba? Yun mga boss amo, pupunta tayo ng Bicol ngayon. So, daan natin sa Antipolo. Okay na? Ano sinasabi? So guys, Bulacan to Bicol tayo ngayon. So yun yung sa Google Map natin, 9 hours. So sana naririnig ako dyan sa video natin ha. Naglag agad ang ilaw. Huwag iwasan mo kasi may mga sa taas na. Kasi mahuhulog yan eh. Speaker nga rin sabi ko. So yun mga boss amo, update ko na lang kayo pag nasa bandang Quezon City na tayo. So doon kasi tayo dadaan madaling araw para walang checkpoint. From Bulacan tayo guys. Para sa mga gusto rin magbiyahe ng pabicol. So nag-full tank na pala ako kahapon, 500 mahigit. Tignan ko saan ako ulit magpapagas mamaya. Alright, so hindi pa kasi hindi pa masyadong ma-enjoy yung tanawin. Mamaya na lang ulit mga boss pag medyo nag-umaga na. So ang oras natin 1:40. Okay mga boss amo, mamaya na lang. Balikan ko kayo.
Enjoy nyo yung biyahe natin pa Bicol. Let's go! Extra gas para sigurado. Yan. Bali isang ganito, ilan to? 1 litro. Bali 2 litro yan. Okay mga boss, nagpalagay nga pala ako ng extra na gas para meron tayong reserba kung sakaling mawalan tayo ng gasolina. Kasi mahirap na mga boss. Gabi na ngayon, mamaya mawalan tayo ng gasolina. Wala tayong mapagasan. Pati yung kasama natin. May kasama kasi tayong isang single. Yun. So, yun. Tara. Ano na ulit? Balik na ulit tayo dito sa pag-rides natin. So, meron na tayong reserba mga boss. Yan, 2. Para sure. Guys, nag-ano lang tayo. Pagas tayo ng extra. At sigurado. Mahirap na. Okay. Harga ulit. Okay mga boss amo. Kwento ko lang. Ito kasing gabi na to. Nakalampas na ako neto ng SM San Jose del Monte, Bulacan. Tapos Malaria. Tapos Fairview. Tapos Tandang Sora. So doon kami dumaan sa Tandang Sora para papuntang Marikina. Tapos sa Marikina mga boss, doon kami naligaw, grabe. So nalito ako sa mga daanan kasi nga madilim pa sa Waze. Nalito ako pag may overpass, may lumalabas dyan sa Waze ko or dyan sa Google Map ko. Kaya yun, kung hindi lang sana kami nalito dito, sana medyo maaga-aga kaming nakarating dun sa bandang Laguna. Pero yun nga guys, kasi kasama naman sa biyahe natin yun, yung pagkaligaw natin. So, kaya kailangan bago kayo bumayahe dito sa Marikina, dapat kabisado nyo talaga mga boss. Kasi naligaw talaga kami dito, sayang yung oras. Pero yan, itong part na to is papunta na nga to ng pa-Antipolo na mga boss. So, liliko tayo dyan. At yan, sobrang saya ko niyan guys nung nandyan na kami. Kasi nga, tapos na kami maligaw. Grabe yung experience dito. Okay mga boss amo, so itong part na to is sa bandang Antipolo to. So Antipolo Rizal, dito ako dumaan mga boss. So pa Antipolo tapos Pililla Rizal, yun yung mga dinaanan ko dito. Tapos kung mapapansin nyo sa cellphone natin mga boss, paliko-liko yung daan dyan mga boss, yan. So gabi yan, tapos paliko-liko, kaya delikado. Ano, Pililla? Ano po? Pililla. Pililla na kami guys. Pililla Rizal. Pililla Rizal. Yun mga boss, Pililla Rizal na nga to mga boss. Kung nakita nyo sa Arco. Kaso nga lang, andilim pa kasi. Pero yun, binagalan ko ng konti para masilayan nyo yung dadaanan nyo na Arco. Dito sa Pililla Rizal. Tapos dire-diretso lang to mga boss. Pag nasa Pililla Rizal na kayo, malapit-lapit na kayo sa katotohanan ng papuntang Laguna. Ang ganda dito pag umaga. Sa madilim pa eh. Ano? Ganda na ano. Yes, pa umaga na guys. Woo! Mga boss amo. Malapit na tayo magpunta na Laguna, pa-Laguna na to. And guys, kurbada dito eh. Mga boss, sobrang kurbada ng mga daan dito sa part na to na pa-Laguna. So, kaya dapat talaga is unahin natin yung safety. So, dapat mag-focus tayo sa daan. Mag-focus tayo sa pagdadrive natin mga boss. Kasi kung mapapansin nyo dun sa cellphone ko, dyan nasa right side, ay nasa left side, yung cellphone natin, makikita nyo yung dinadaanan ko dyan is talagang paliko-liko mga boss. Talagang delikado kasi yung mga gilid neto is bangin na mga boss. So, mga creek, kaya sobrang delikado talaga guys. Lalo na madilim pa. Di bali nang mabagal lang kayo mga boss, basta safe kayo makakarating sa pupuntahan nyo. Ayan o, tulad ng ginagawa ko guys is ano lang ako dito, play safe lang
play safe lang ako dito mga boss sa pagmamaneho ko. Kung kailangan bumilis, bibilis. Pero kung kailangan magbagal, babagal. Partida mga boss na naka-sidecar tayo, hindi tayo naka-single. So, paano pa kaya yung mga naka-single? Diba? Ang delikado. Kaya ayan mga boss, ingat po kayo. Tingnan nyo yung dinadaanan natin guys. So, parang bitukan ng ng manok. Pero hindi pa yan bitukan ng manok ha. So yun mga boss, bali nagpahinga pala kami dito. Inabot na kami ng umaga. Di bali yung lugar na to is papunta na to ng Laguna. Yan, nakalampas na kami ng Antipolo dito. Sobrang haba rin guys ng Antipolo na yun. So yan, nagpahinga muna kami, kumain kami ng baon namin. Sandwich na may palaman na egg, tsaka yung may mayonnaise. Sarap nung guys, favorite. Tapos yan, nagtubig ako. So binoise over ko nga pala to kasi sobrang ingay ng mga aso. May aso kasi dito eh. Kaya binoise over ko na lang siya. So yan. Nag-ano lang kami, tubig lang kami. Tapos tinapay. Tapos yun. Bakbak ulit to guys. Yan o. Oo nga, so umaga na guys. Thank you Lord. Kami maganda na yung biyahe nito kasi maaga na. Yo, good morning mga boss amo. Time check muna tayo. 5:27 in the morning mga boss. Uy, may nahulog na mangga. Tayo yun ah. Nakahulog lang no. Wow, ayun na guys, oh, probinsya ang datingan. Oh. Ito, narating ko to, nag-picture ako dito eh. Oh, ayun oh. Ba mga boss amo? Palaguna, pagka ganyan, palaguna na. Wow, ganda. Probinsya ang datingan guys oh. Aray mo. Ganda. Diba gusto mo mga view? I love you. Wow, ganda guys. Province of Laguna. Enjoy nyo lang yung view natin dyan mga boss. Makaganda dyan. Relax no? Alisin mo jacket mo, lalamigin ka. Ito kasing part na to guys, sa may Palaguna na to. Sobrang lamig nito nung umaga na to, alas 5. Kaya sabi ko nga doon sa asawa ko is napaka-relax talaga magmotor dito. Lalo yung gantong oras mga boss. Mga 5 AM kayo. Sobrang sarap dito, ang lamig talaga guys. Hindi lang ako naka-jacket dyan, baka nilamig na ako dyan. Kaso nga lang hindi kasi ako naka-helmet, di ba? Naka-sidecar kasi tayo. Kaya ang lamig talaga sa muka. Kung makikita nyo nga lang yung mukha ko dyan. Talagang napakalamig guys. Sarap enjoy nung view dito sa bandang lugar na to. Kaya yun guys. Nag-enjoy pa ako nito yung part na to. Pero mamaya abangan nyo yung mga mangyayari sa atin. Laguna? Di pa ako na-excite dito kasi alam ko pati. Narating ko pati mag-isa eh. Morning bossing. Ano, Laguna. Ano, Mabitak Laguna. Magpipicture ka? Magpipicture ka? Hindi. Okay na? Ha? Parang walang katapusan yung daan, no? Parang walang katapusan yung daan. Ito na yung magubat.
ba? Magubat na eh, oh. Meron. Yan nga yung McDo na sinasabi ko. Saan tayo mag-stop? Oh! Ito na mga boss, papasok na tayo ng Encantadia. Kalit ng lugar, no? Parang akala mo ibang mundo na. Puro puno kasi dito guys, kaya napaka ganda sa mata. Parang nare-relax yung mata ko kapag nakakita ko ng mga ganitong klaseng mga tanawin. Yun oh, ang bilis ng kolong-kolong natin guys oh. Makikipagsabayan sa mga sasakyan oh. So naghahanap nga kami dito ng kakainan namin. Meron kasi akong nadaanan dito dati na McDo. Kasi nag-try na ako pumunta sa lugar na to guys bago kami nag-Bicol. Kumbaga nag-observe ako kung kaya ng kolong-kolong ko, kung safe yung family ko pag minotor ko dito. Nagamit yung kolong-kolong. Kumbaga sinigurado ko na yung safety namin kung kaya ko or hindi. So nakita ko naman na kaya ko naman nung nakasingle lang ako. Kaya yun, nag-go kami dito sa Pabicol. Pero hanggang dito lang ako guys. Hanggang dito lang ako mismo sa may pagbaba ng Mabitac, Laguna. Hanggang dito lang ako. Hindi ko na na-diretso yan. Sobrang layo pa niyan guys. Kaya yan, tuloy na natin yung biyahe natin. Ganyan ako. Ayun o, McDo. May parang dito eh. May sapa. Ayun o, tulay na yan. Kaya ka nagpahinga sa tulay. Nak? Saan? Wow! Grabe guys yung daan no. Kala mo walang katapusan. Sobrang haba tapos maganda yung view. Kaya lang kung titignan nyo sa Google Map natin mga boss, sobrang haba pa nito. At bungad pa lang to mga boss. Bungad pa lang to ng Laguna. Sobrang haba pa nito guys. Dadaan pa nga tayo ng Pagsanhan Falls. Pero hindi natin mismo dadaanan na yung lugar lang kung saan naka-locate yung Pagsanhan Falls. So yan, sobrang haba pa nito mga boss. Kaya sana tapusin nyo itong video natin kasi para ko na rin kayong madadala sa Bicol sa sobrang haba ng biyahe guys. So halos 20 hours namin itong binahe mga boss. Kaya yan, sana ma-enjoy nyo at mahaba rin yung pag-edit ko dito guys ko. Kaya medyo natagalan. So July na ngayon eh. Bali June kasi kami nagbiyahe. Ngayon ko lang ini-edit to guys. Sobrang haba kasi. So yun, tuloy na natin yung ating adventure. Let's go. Welcome to Kalayaan. Yan, dito na kami guys. Yo, what's up mga boss amo? So ayan, nandito na tayo sa Parini, Talukban. Welcome to Lukban. Ito yung arko nila mga boss amo. So katapos lang natin baybayin yung Laguna na daanan. Ito yung sa may Laguna. Welcome to Laguna dito mga boss amo. So ayan, ito yung Lukban. Woo! Grabe guys. Gamit lang natin tong kolong-kolong natin, nakarating tayo dito. So actually kanina kasi mga boss amo na naligaw pa kami ng kaunti sa bandang Marikina. Grabe kasi yung Google Map, nakakalito yung daan. Pero yan, ito guys, grabe. And pala guys, kasama ko yung mag-ina ko. And tapos, grabe guys, napakaganda ng bundok. You know? Woo! Thank you Lord. Grabe, ang ganda guys ng bundok Taan nyo yan. So yan mga boss amo. So, baybay namin tong Lukban. Tapos, yan, Quezon Province. Dire-diretso na to guys, hanggang Bicol. So, sunod siguro yung Bicolandia na arko. Gusto ko makita yun eh. Gusto tayo sa Sunday stop. Yan. Let's go.
So yun guys, tuloy na ulit tayo sa ating pagmamotor na walang katapusan. Grabe, sagad na sagad yung throttle ko dito guys. Pero hindi lang ako makahataw ng sobra. Kasi nga, naka 48 yung sprocket ko sa likod. So, in-upgrade ko siya ng konti guys kasi nga may mga paahon dito. May mga sobrang ahon dito sa bandang Antimonan. Mamaya makikita nyo kasi na-videoan ko rin yun. Nung umahon kami sa Bitukang Manok sa Antimonan. Sobrang ganda dun guys. So napaka-exciting nung pag-ahon ko dun. Pero mamaya na guys, panoorin nyo lang itong video natin. Sunod-sunod naman to. Tsaka wag nyo rin ding isipin na sobrang haba ng video na to kasi tingin ko higit isang oras to. Kasi guys, grabe 20 hours namin minotor yun. 'Di ba? Kaya hindi yung isang oras na yun guys, maiksi pa to. At least 'di ba para na kayo nakarating ng Bicol. So yan guys, so sobrang ganda na ng mga tanawin dito. Kaso nga lang, scam tong ano to guys, scam tong mga buko dito. Pag nasa Quezon Province na kayo. Pag nakita kayo ng mga bukuhan, sobrang haba ng daan na yan guys. Halos hindi mo talaga walang katapusan. Kala mo hindi na matatapos. Grabe mga buko na yan guys. Diyan ako na-scam eh. Yung way na yan, papunta ng Bicol yan. So 6 hours, nasa Bicol na tayo. Let's go! Yan. Ahon tayo sa sa Bitukang Manok. Pero pwede dyan magtanong kung ano mas madaling daan eh. Parang mas madali dito. Dito? Yan ba hindi? Hindi kasi dito. Diyan para ang dito. Ha? Parang mas madali ang daan dito. Mas marami ang dumadaan dito sa amin. Pero ito kasi malapit lang. Paangat nga yan, dyan nga yung may paahon. Okay mga boss, so ahon na nga tayo dito sa Bitukang Manok. Sa may bandang Antimonan, Quezon Province na to guys. So dito yung sobrang delikadong daan kaya dapat maingat tayo. Ayan, naahon tayo. So ginagawa kasi ng asawa ko is nag-iipon siya ng mga barya. Kasi nga guys, marami ditong mga makikita kang mga nag-a-assist. So pwede mo silang bigyan or abutan ng mga barya kung meron kang mga extra. Kasi guys, malaking tulong din sila dito kasi para maiwasan yung aksidente pag umahon na dito sa Bitukang Manok na to. So yan na, tara let's go, punta na tayo guys. Sobrang excited ko ng part na to guys, grabe, hindi ko maano yung excitement ko. Kinakabahan din ako kasi nga delikado nga daw dito. Marami sa akin bago kami nag Bicol, nag-search na rin ako, nagtanong-tanong ako. Dito nga daw yung mga delikadong daan. Isa to, itong Bitukang Manok na to. So, aahonin na natin to guys gamit yung kolong-kolong natin. Tara, panoorin nyo to. Tayo pa natin.
yun na nga guys, grabe na grabe talaga ako dito. Kasi sobrang ahon talaga nun. Yung part na yun. Di lang halata sa video natin, pero in person guys, sobrang ahon talaga. Pero buti na nga lang kinaya ng ano natin, motor natin na gamit. EXT 150 lang yung motor natin mga boss. Microbike. Made in China, hindi po siya branded, pero naglakas loob ako na dalhin sa Bicol tong motor na to. Kasi titignan ko kung gaano talaga siya katibay. You know. So yun na nga guys, inahon niya tong bitukang manok dito sa Antimonan. Basic ba? Ang bigat pa ng karga namin dyan guys. Tapos yung kolong-kolong ko, ang bigat niyan. Kasi hindi siya yung ordinary na kolong-kolong. So heavy duty yung mga bakal niya guys. Kaya napakabigat. Pero yun guys, thank you Lord kasi safe kami na nakahon dito sa bitukang manok na to. So yun. Doon naman tayo sa mga next pa natin na adventure. Medyo malayo-layo pa tayo guys. Pero ayan, tuloy natin itong biyahe natin. Let's go. Engine brake lang. Okay ko. Sakto nito. Puno oh. Kaya ng puno oh. Ay, salamat. Nakaraos din. Grabe yun ah. Solid na experience. Dito sana labas mo. Pag dito lalabas mo pag doon ka dumaan sa old. Ay sa bagong daan. Dalawa daan eh. Old nga yung dinaanan natin. Yun nga yung bago yata yun. Oo. Grabe yun ah. May yelo pa kaya yung cooler natin? May yelo pa yung cooler. Pwede ba tayo magpahinga saglit? Pag 5 hours na lang. Kapahinga ko lang yung makina ko. Baka mainit na eh. Solid yun, grabe. Woo! Ulo! Ubus sa ating preno ko. And then someday you wake up. Kapang yung motor ko dun ah. Grabe yun ah. Ano mga boss, sobrang haba no, grabe. Sobrang haba ng biyahe. Parang kala mo hindi na uubos yung kalsada. Pero, ayun nga, sobrang ano ko kasi guys, sobrang excited ako at niready ko yung katawan ko sa mahabang biyahe. Kaya siguro yung part na to, hindi pa talaga ako napapagod. Hindi pa ako talaga sobrang napapagod. Pero malayo na to guys ha. Kasi nakalampas na kami ng Antimonan, Quezon Province. Dito na kami. Quezon Province pa rin to guys, pero sobrang haba na ito. Itong lugar na to. Grabe. Tapos, yun nga, na masaya kasi ako dahil mararating ko na yung asawa ko tsaka yung anak ko sa Bicol. Kasi dito yung province ng aking asawa. So, gusto niya nga umuwi daw ng Bicol dahil may kailangan kami puntahan doon. Tapos, yun, sobrang saya rin niya dito kasi nga parang nakikita niya yung daan. Alam mo yung parang makakapunta ka ulit sa hometown mo na matagal na panahon kang nawala. So, pupunta ka ulit. So, sobrang saya nun. Sobrang ganda ng experience na yun. Na makakapunta ka ulit dun sa lugar kung saan ka lumaki, kung saan ka pinanganak. Pero di ko sure kung doon siya pinanganak. Dito ata siya pinanganak sa sa Caloocan. Tapos dinala lang sila dun. So yun nga guys, eto na.
eto na. At nandito rin kasi lahat ng mga kapatid niya. Dito sa Bicol. Kaya, yun. Nag-decide kami na pumunta kami dito at motorin na lang namin. So, nagkwento muna ako kasi guys, sobrang haba ng daan. Kala mo di na uubos, no? Grabe, oh. Sobrang haba. Puro buko. Pag mga ganyan guys na daan sa Quezon Province, ang haba niyan. Kala mo hindi na uubos yung daan na yan. So, siguro i-skip ko muna itong video na to. So, sa proceed na tayo na video natin. Kasi sobrang haba na ito guys. Babaybayin nyo lang to. Sobrang haba na ito. Sign lang. Okay, so next ano tayo? I-skip ko na yung mga ibang video. Puro ganito lang naman to guys kasi ayun nga, mahaba yung kalsada. So, okay, let's go. Kaya tayo. Nakalagay, dangerous. Alam nyo mga boss, isa na yata to sa hindi ko makakalimutan na biyahe ng buhay ko hanggang pagtanda ako. Kaya, sobrang solid talaga ng biyahe na to guys. Kasi, isipin mo, 60 na ako or 70 na ako. Tapos papanoorin ko to sa isang malaking TV. Habang nagkakape. 'Di ba? Napakasaya sa pakiramdam ng ganun. Kaya kung kayo guys, hindi nyo pa nararanasan yung ganitong mga experience. Habang di pa kayo ganun habang bata pa kayo, habang kaya nyo pa guys, is mag-adventure kayo. Gumala kayo. Pumunta kayo sa mga lugar na hindi nyo akalain na kaya nyo pala puntahan. Adventure. Kasi guys, ito yung mga maalala nyo pag tumanda kayo. Ito yung mga alaala na masarap balikan kasama yung family natin. Habang nanonood, 'di ba? Napaka gandang pakiramdam nun, guys. Grabe yun. Solid yun, biyahe natin ah. Ano to? Welcome to. Di ba yung lugar na to? Ah, ano ba yun? 3, 4, 5, 6. Sayang, hindi ko nakuha. Sayang. Hindi nakuhanan. Ah, Timona na to. Kailangan papahinga ko muna yung motor ko dito. So yun mga boss amo. So grabe yung dinaanan natin kanina. Ahon talaga. Buti na lang kaya ng motor natin. Pahinga muna kami dito mga boss. Tapos biyahe ulit kami. Malayo-layo pa yung ano natin, 5 hours pa sa Google. Ngayon mga kasama natin. Hi kayo sa vlog. Dito pa, ito pa babiyahin natin guys. Oh, putik yan. So, tabing dagat to. Tignan nyo guys. Oh. Wow! Antimona. Nasa Antimona na pala tayo. Ha? Ati baby. Ano ba? Ati. Gumaka? Sa gumaka tayo mag-ano? Kakain? Malapit na. Oh, kain na tayo sakto. Sakto nga. Pati lang 12. 10 na. Alas 12, ito na tayo. Malayo. Tapos, naku, magbibinuta sa Quezon. Layo pa ba eh? Sakto, dun na tayo nga. Tagwayan. Oo nga, gagabihin nga tayo. Layo. Lupi. Dadad pa tayo ng Daming bayan, oh. Grabe. Ayun na. Yes. Dito tayo guys, oh. Yan, oh. Yan tayo. Grabe, ang babiyahin natin. Sinabi ko nga sa kapatid. Yan. Pero kaya yan. Laban lang. Mamaya na lang guys. Pag doon tayo sa ano, kakain tayo sa may tabing dagat. Yun, Bicol Ride. Let's go! So yan mga boss, binabaybay nga natin dito yung Gumaka at Timonan, Quezon Province. Ang ganda dito dumaan kasi nga tabing dagat to guys, makikita nyo talaga yung mga alon ng dagat, yung simoy ng hangin na galing sa dagat. Kaya ang ganda ng vibes.
Kahit sobrang init dyan guys, hindi naman nakakairita na magbiyahe dito. Lalo na yan, nakakulong-kulong naman tayo, hindi tayo naiinitan. Pati yung angkas natin. Yun, non-pro mechanic nga pala guys. Gawin natin. Inaantok kasi ako kaya Pahinga tayo, tapos kala tayo. mag-i-steam muna tayo. Diba? Yan. Nakakaantok yung biyahe namin guys, oh. Ilang oras namin nagdadrive eh. Mula alas 2. Papalente. Ngayon, alauna na. Mabilis pala pag sarado yung mga tao. Alauna na ngayon mga boss. So, baka gabihin na kami papunta ng Baal. Ay, Baal. Baaw. Susunod pa siya. Nagalit si Miss Kay. So, yun lang mga boss. Balitaan ko yung mamaya. Napasama. Patutulungan na to. Tugi! At eto mga boss, yung isa sa nakaka-asar na nangyari dito sa amin. So, inulat kasi kami dito guys. Tapos, after netong barangay or lugar na to, sa kabilang bayan guys, hindi umuulan. Kaya nakaka-bad trip talaga tong araw na to. Kasi, sobrang init na ito guys. Ang ganda ng panahon na to eh. Kaya lang, yun nga, June na rin kasi to. So, tag-ulan na rin siya. Pero ito nga kasi nga dito, umuulan. Tapos sa kabilang bayan guys, sobrang init. Kaya, yun, nabasa lang talaga kami dito ng sobra. So, yung kolong-kolong ko kasi guys, open na open siya. Kaya yun, pinapasok talaga yung loob. Kaya kung mapapansin nyo sa gilid ko, meron trapal dyan. Naglagay ako ng temporary na trapal. At eto na nga mga boss, sa wakas narating natin tong gateway to Bicolandia. Sobrang ganda dito guys, sobrang sarap ng vibes nung makarating ka dito sa arko na to. Kasi naman guys, 2 AM pa lang kami nagmomotor. Hanggang ngayon, 2 AM na rin yata. So, ibig sabihin, halos kalahating araw na kami nagmomotor. Pero hindi pa rin kami nakakarating guys sa aming pupuntahan sa Baao, Camarines Sur. So, sobrang layo pa nito guys. Pero yun, masaya kami dito kasi narating na namin tong Bicolandia na to. So, nag-picture lang kami dito kasi nga isa to sa mga signature na arko kapag magbabiyahe ka ng pa-Bicol. Dapat meron kang picture dito. Yo mga boss, mo yung gateway to Bicolandia. Yan guys, yung kanilang arko. Yan, dito na tayo. Medyo malapit-lapit na tayo guys. 3 hours na lang. Yan. So, nilampasan natin yung Quezon Province. At ngayon, nandito na tayo guys. Camarines Norte. Ayan, tara. Ulit tayo. Yakapin mo yung kapatid mo ha. Oo, ay, gil. Matakot dito. Na-picturean dyan. Alright. Welcome to Bicolandia! Try mo. Checkpoint.
Dito mga boss amo, akala ko sobrang ganda ng mga daan dito. So akala ko dire-diretso yung magagandang daan. Pero hindi pala mga boss. Kasi may part dito sa lugar na to na sobrang malubak talaga. So grabe yun guys. Doon ako na bad trip. Kasi nga hindi ako makabakbak ng takbo. Kasi puro lubak talaga guys. Hindi ko lang alam kung na-videohan ko yun. Pero dito na yun sa bandang naka-enter na kami ng Bicol. Hindi ko alam kung anong lugar to. Kung anong part ng lugar dito sa Bicol. Pero yun nga guys, nakaka-bad trip kasi daming lubak. May time nga na naasar na ako na kahit lubak guys is binabakbak ko na. So nakawawa yung angkas ko, yung mag-ina ko. Kasi guys na ano na ako, baga na naiinip na ako, na papagod na rin. Yun yung nakakaasar na moment dito. Yung parang na bad trip na ako dahil sobrang haba ng biyahe namin. So napagod na rin ako guys, kaya yun. Talagang naasar ako dito. Tapos ito pa nakakaano dito yung mga buko na to. Yung bukuhan na yan guys, sobrang haba niyan, grabe. 100 kilometers yata yan. Kaya yun guys, pag ano nyo to, pagandaan nyo to pag nag Bicol ride kayo. Dito sa part na to, pag enter nyo ng Bicolandia. Napakahaba ng kalsada dito guys. Kaya yun, yung papansin nyo, parang walang mga bahay talaga. Puro buko ang makikita mo dito guys. Pero yun, kahit na ganun, tuloy pa rin, bakbak pa rin. So dito naman, hindi pa naman to masyadong lubak. Kaya yan, bakbak pa ako dito guys. Hanggang 60 ang takbo ko dito kasi pigil nga, naka-sprocket ako ng malaki. Pero sana ako hindi ako nag 48 na sprocket. Hataw sana to. Kuya, sabi mo kuya, anong ginagawa mo? 1, 2, 3, go. Yun na? Ay, naka-play na ba to? Okay. Sabi mo kuya. May oras na eh. Oo, okay na yan, good na yan. Sabi mo kuya, anong ginagawa mo? Kuya, anong ginagawa mo? Bibili lang ako ng tubig. Tubig? Tapos tanong mo, saan? Saan? Wait. Bibili lang. Sige, kakat ko na lang. Saan? Wait lang. Bibili lang ako ng tubig, te. Saan po? Dito sa Kamsur. Layo ng bilian mo ha. Okay. Sige, bibili lang ako. Yun mga boss amo, so eto na yung sinasabi ko na maraming mga lubak-lubak itong part na to sa Camarines Sur. Yan guys, dito ako na bad trip. Kasi tapos isa pa, padilim na kasi to guys. So mga bandang alas 5 na to kung di ako nagkakamali. Basta malapit na to maggabi. Pero hindi pa rin kami nakakarating guys sa aming pupuntahan. Sobrang layo pa na ito mga boss, promise. Talagang dito na ako naasar kasi nga parang susuko na nga kami dito guys eh. Yung kasama ko rin parang susuko na, parang gusto na namin bumalik. Ito yung mga napil namin na emotion na sobra talaga guys, na nakakainip talaga dahil sa haba ng biyahe namin at pagod na rin. So ginabi na nga tayo mga boss. Pero ano na to, sa looban na talaga to ng Kamsur. So kung di ako nagkakamali is nasa Naga City na kami neto. Marami kasing mga city dito sa Kamsur na sobrang mahahaba yung mga daan at sobrang lalayo guys. So sa part na to is naka tatlong full tank ako dito guys. Kumbaga tatlong 500 kasi hindi ko siya inuubos eh. So pag pakiramdam ko maubos na yung gas ko, nagpapa-full tank na ako. Bali tatlong 500 yung nagastos ko dito. Hindi kasama yung nagpa-full tank ako bago kami nagbiyahe na bukasan, hindi kasama yon. So bali ang total ko is siguro nasa 2,000 ako sa gas. Yan. Pero guys kasi nakakulong-kulong ako hindi ako naka-single. Pero siguro kung naka-single ako, hindi aabot ng ganun kalaki yung aking gas. Yun mga boss amo, welcome again. Aray ko. So yun guys, grabe yung yung biyahe natin for today's video. Gilid nito dagat
from San Felipe ba? San Vicente, Camsur? Ay, Bao. San Vicente, Bao, Camsur. So yun guys, baka hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Nakakasilang pala ako. And guys, sobrang solid ng biyahe natin ngayon talaga. 20 hours. So tignan ko bukas guys, kung update ko kayo bukas pag maliwanag na. Kasi madilim na eh. Yan, papahinga muna kami. Yun guys, salamat sa pagsama sa ating biyahe. Hanggang sa muli. At susunod na lang ulit mga boss amo. Bye. Yun, good morning mga boss amo. So, day 2 na namin dito sa Bicol, sa Legazpi. So, google nyo na lang guys kung saan banda yung Legazpi dito sa Bicol. Pero sobrang layo na ito guys sa Bulacan. Bumiyahe kami ng halos 20 hours para makarating dito. So, nakamotor lang kami. Ako naka-sidecar. Yung kapatid ko naka-single. So, hindi na ako nakapag-vlog nung nakaraan kasi ginabi talaga kami guys. Umalis kami sa amin 2 AM. Then nakarating kami dito 10 na. Halos 10 PM na ng gabi. Sabing biyahe yung guys. Bakbakan talaga. Tapos di pa ako masyadong makabakbak kasi nga naka-tricycle ako. Then yung daan sa bandang Quezon Province medyo malubak. Doon lang tayo nagka-struggle guys. Pero yun, ito yung tinuloy namin. Papakita ko sa inyo. Yun guys. Province vibes talaga dito. Masaya rin. Saya ng biyahe namin. Kahit nakapagod. So yan, maririnig yung kuliglig. Mga puno. Ayan guys. Dito kami tumuloy. Ayan, may mga buko dito. Tsaka ang bait ng tinuloy namin dito. Kapatid na asawa ko. Graduate kasi yun mga boss, kaya pinuntahan namin. Yun oh, grabe. Dito kami tumuloy guys. May mga buko. Masaya rin dito. Kaya ang ganda rin, ang sarap din ng pagmotor namin dito. Enjoy talaga. Kahit nakapagod. Ano naman, worth it naman yung pagod. Hindi pa nga kami nakakagala guys. Pupunta pa kami ng tinignan namin yung Mayon. Kaso nga lang ano daw kasi yung Mayon, parang nagloloko-loko yung Volcan Mayon, kaya bawal ata pumunta dun, bawal lumapit. Ito guys, may baboyan dito. Talagang probinsya. So mag-ano nga kami, mag-almusal kami. Saya dito. Tapos yung naging odo ng motor natin. Gising, tulog pa rin. Ayan, 3-2 na siya. So nung umalis tayo sa atin ay 1-8 lang. Halos 500 kilometers din. Ito yung likod nila guys. Ayan yung paligid dito. So ito yung bahay na tinuluyan namin. Ayan. Kuyin muna tayo. Ayan, duyan tayo. Okay, so yun lang mga boss amo. Salamat sa pagsama sa rides natin. So, nag-vlog pa ako ng bod na vlog na pag gumala kami dito. Ngayon kasi nagpapahinga pa kami. Alos kahapon nga, tulog ako. Grabe rin kasi talaga yung layo. So bandang Quezon Province guys, sobrang layo ng mga
ng daanan dun. Solid talaga dun. Tapos dito naman sa bandang Bicol na, ang daming truck pag gabi kayo bumiyahe. Kaya maganda kung babiyahe kayo dito umaga. Pag gabi talaga ang daming truck. Truck tsaka bus ang bibilis. So yun lang mga boss. Salamat sa pagsama. See you sa next vlog. Peace out. Bago pala matapos tong video na to, may mga gusto lang pala akong pasalamatan tulad po nung kapatid ko kay Dayan. Salamat sa pagsama sa amin sa Bicol ride natin. Sa asawa ko, sa anak ko, na balang araw mapapanood niya rin to pag lumaki na siya. So, 3 years old pa lang kasi siya guys. Tsaka sa partner ng kapatid ko, si Hershey. Yun guys, sobrang bilib rin ako doon kay Hershey kasi sipin mo na kayanan niya yun guys, 20 hours na biyahe. Tuloy-tuloy yun. So, ano lang namin siguro yung mga stopover namin is hindi talaga tatagal ng 1 oras kasi nga nagmamadali rin kami. Kahit nga nung pagkain namin, hindi rin kami nagtagal ng 1 oras. Siguro, wala rin kalahating oras yung pagkain namin. Tapos yun, sobrang bilib talaga ako dito kay Hershey. Kasi guys, panis talaga. Ano siya, girl kasi to guys, pero kayang-kaya niya. Grabe din yung endurance ng tao na to guys. Kasi naka-single sila, tapos ako naka-sidecar. So, syempre mas pagod sila. Although pagod din naman ako guys, pero syempre naka-single sila. So, kumbaga, ako kasi nakaka-relax ako kahit papaano dito. Naka-sidecar lang ako. Nakaupo lang, hindi ako nagbabalance. Iba pa rin pag nagbabalance ka, pag naka-single na motor ka. Pero yun guys, kayang-kaya niya, grabe. Nasabayan niya yung pagkagigil ko sa drive, pagkagigil ko sa pagbiyahe or sa pag-adventure namin. Nasabayan ni Hershey yun. Kaya, yun, saludo talaga ako sa'yo, She. Thank you sa pagsama sa amin dito. Grabe guys. Thank you rin kay Lord. Siyempre, ginabayan tayo na bumiyahe. Walang nangyari na aberya. Pero grabe guys, ang dami namin nadaanan ng mga aksidente, na mga aberya. Pero thank you Lord kasi kami, wala naman kaming na-experience na masiraan kami or ano. Wala naman kami na-experience. May nakakalas lang sa motor ko guys, sa sidecar ko. May nakalas lang na ano, yung apakan ko dito sa left side, natanggal siya. Pero bukod doon, wala naman. Okay naman, solid na solid yung biyahe namin. At yung total cost namin is hindi naman ganun kalaki kasi sa gas, nakaubos lang ako ng nasa 2,000. Tapos pagkain namin, nag-ano lang kami, fast food. Tapos may mga baon din kasi kami mga pagkain. Kaya yun mga boss, salamat sa pagsama sa akin. At sa mga gusto rin na magbiyahe, sa mga may inspire ng video na to na magbiyahe ng Bicol. So, kayang-kaya nyo rin yan guys. Ako nga kinaya ko magbiyahe ng pa Bicol, 20 hours. Nakakulong-kulong pa ako. What more kung naka-single pa ako guys. Kayang-kaya talaga to. So, kayo rin, kaya nyo rin to mga boss. So, yan. Subukan nyo lang. Kasi, isang beses lang naman ma-experience sa buong buhay ko. Baka hindi na nga ito maulit guys. Or, siguro maulit pa pero matagal na ulit. So, yun lang mga boss amo. Salamat din sa panonood and God bless.